Sa kabilang banda, iniisip ni Li Tianyuan na isinuko ni Tuye ang kapangyarihan upang hayaan siyang pangunahan ng hukbo sa pagharang sa hilagang hukbo, at ipinahihiwatig nito na wala siyang pakialam sa magiging resulta. Dahil dito, naisip niyang dapat may mas malalim na dahilan sa likod ng kilos na iyon. Tinawag ni Zhao Zuo si Li Tianyuan, at kinilala naman ni Li Tianyuan ang kanyang presensya. Sa matinding galit, patakbong lumapit si Zhao Zuo kay Li Tianyuan, at isinigaw na hindi na nakapagtataka kung bakit nagpanggap na may sakit si Li Tianyuan noong araw na iyon at hindi dumalo sa korte. Tinanong niya kung tama ba ang kanyang hinala na noon pa man ay may plano na sina Li Tianyuan at Tuye na harapin siya. Sa halip na sumagot, nagulat si Li Tianyuan kay Zhao Zuo sa pagsasalita nito ng kung ano-anong bagay. Galit niyang itinanggi na mayroon siyang kasunduan kay Tuye laban kay Zhao Zuo. Gayunpaman, iginiit ni Zhao Zuo na dapat ipaliwanag ni Li Tianyuan kung bakit agad siyang hinirang ni Tuye bilang Grand Chancellor matapos siyang mapahiya sa hukuman. Sagot naman ni Li Tianyuan, kung pag-iisipan lamang ito ni Zhao Zuo, mauunawaan niyang nais lamang ni Tuye na maghasik ng alitan sa pagitan nila. Idinagdag pa ni Li Tianyuan na kasalukuyang papalapit na ang hukbo ni Tusu sa Tianjing, ngunit ang iniisip pa rin ni Zhao Zuo ay ang mga walang kabuluhang bagay. Nang marinig ito, mariing tumutol si Zhao Zuo, at sinabing hindi dapat maliitin ni Li Tianyuan ang sitwasyon. Alam umano niya ang tungkol sa dalawang babaeng inilagay ni Li Tianyuan sa tabi ni Tuye, ang isa ay ginawang pambansang tagapayo ni Tuye, habang ang isa naman ang nangangasiwa sa kanyang kayamanan. Dahil dito, diretsa ang tinanong ni Zhao Zuo si Li Tianyuan kung talaga bang nagpaplano siyang sumanib kay Tuye. Biglang natahimik si Li Tianyuan at hindi nakasagot. Ibinunyag ni Zhao Zuo na alam din niyang ang dalawang babaeng iyon ay mga inapo ng mga dating opisyal na nahatulan, at inampo ni Li Tianyuan maraming taon na ang nakalipas. Mapanlin lang niyang tinanong si Li Tianyuan kung nais ba nitong malaman ni Tuye ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Nang marinig ni Li Tianyuan ang banta ni Zhao Zuo, nagngit-ngit ito at pinigilan ang sarili bago sumagot. Sinabi niyang nauunawaan na niya si Zhao Zuo. Ipinaliwanag niya na maaaring may ilang kilos siyang nagdulot ng maling akala kay Zhao Zuo, kaya't napagtanto niyang kailangan niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan na ito. Tinanong ni Zhao Zuo si Li Tianyuan kung ano ang binabalak niyang gawin, ngunit ikinagulat niya ang kanyang nakita, isang anteng-anteng, agad niya itong nakilala. Ipinahayag ni Li Tianyuan na tama si Zhao Zuo, yun nga ang Tiger Talisman ng Longxiang Army. Sinabi niya na ang may hawak nito ay may kapangyarihang utusan ang 30,000 sundalo ng Longxiang sa Tianjing. Dahil dito, ipinagkatiwala niya ang Tiger Talisman kay Zhao Zuo at hiniling na huwag itong tanggihan. Habang hawak ang talisman, naalala ni Li Tianyuan ang nakaraan, kung paano siya at si Zhao Zuo ay nakatayo sa tabi ng yumaong emperador na si Tu Chenjun. Muli niyang binalikan ang panahong siya at si Zhao Zuo ang nagsilbing kaliwa at kanang punong ministro na katuwang sa pamamahala sa dakilang Chen Dynasty. Upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa hukuman, pinagkatiwalaan sila ni Tu Chenjun ng dalawang mahalagang pambansang kayamanan. Inalala ni Li Tianyuan na si Zhao Zuo, bilang kaliwang punong ministro, ang humawak sa imperial na selyo na may tungkuling ipahayag ang mga kautusan ng emperador at pangasiwaan ang mga opisyal. Siya naman, bilang may hawak ng Tiger Talisman, ang namuno sa elite na Longxiang Army upang bantayan ang Tianjing. Dahil dito, matapos ang pagkamatay ni Tu Chenjun, nanatili silang may panlabas na kapayapaan, kapwa sumusuporta kay Tuye bilang isang puppet, ngunit, hindi niya inaasahan na dahil sa mga pamamaraan ni Tuye, unti-unting nawala ang suporta kay Zhao Zuo at ngayon nauwi ito sa desperasyon. Ngayon, bilang nag-iisang may kapangyarihan sa Tianjing at isang banta sa emperador, napagtanto ni Li Tianyuan na kaya siya itinaas ni Tuye bilang Grand Chancellor, at inatas ang pangunahan ng Longxiang Guards laban sa hilagang hukbo ay upang ilagay siya sa alanganin. Alam niyang ang Tiger Talisman ay isang pabigat na bagay sa kanyang mga kamay, kaya, sa halip na hayaang sirain nito ang kanyang posisyon, minabuti niyang ipasa ito kay Zhao Zuo upang pansamantalang mapanatili ang balanse at maiwasan ang anumang desperadong hakbang mula rito. Samantala, sandaling natahimik si Zhao Zuo, tila malalim din ang kanyang iniisip. Tinanong niya si Li Tianyuan kung balak din ba nitong mandaya sa kanya. Sinabi ni Zhao Zuo na naunawaan niya ang ipinahihiwatig ni Li Tianyuan, at tinanong kung tama ba ang kanyang hinala, na kung tatanggapin niya ang Tiger Talisman, kakailanganin niyang pangunahan ng hukbong Longxiang upang harapin ang hilagang hukbo ni Tusu.
Binanggit niya na si Tu So ay isang baliw na mandirigma na lumalaban ng pabigla-bigla, kaya hindi niya ito kayang talunin. Mariing sinabi ni Zhao Zuo na kung nais mamatay ni Li Tianyuan, dapat siyang mamatay ng mag-isa. Dumilim ang ekspresyon ni Li Tianyuan, sa malamig na tinig, tinawag niya ang pangalan ni Zhao Zuo, at tinanong kung dahil ba naging banayad siya kanina, kaya hindi pa rin ito nauunawaan ang kanyang sitwasyon. Hindi sumagot si Zhao Zuo, sa kabila ng kanyang galit, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pangamba. Aminado si Li Tianyuan na ang imperial na selyo na hawak ni Zhao Zuo ay nasira na, nawala ang kanyang dangal sa harap ng mga opisyal, at ngayon, pati si Zhao Zuo ay pinagtaksilan siya, napansin niyang wala ng alas na maaaring gamitin si Zhao Zuo. Tinanong ni Zhao Zuo si Li Tianyuan kung tinatakot ba siya nito. Sa halip na sumagot, tahimik na yumuko si Li Tianyuan, at pinulot ang Tiger Talisman, sinabi niyang hindi ito pagbabanta, kundi isang malinaw na katotohanan. Idiniin ni Li Tianyuan na bagamat mapanganib ang paghawak sa Tiger Talisman, ito na lamang ang natitirang alas ni Zhao Zuo, ipinahayag niya na maling isipin na gumagamit siya ng maduming taktika, dahil ito ay isang hayagan at lantad na estratehiya. Ipinahayag niya na si Zhao Zuo pa rin ang kaliwang punong ministro, at sa kanyang posisyon at sa pamamagitan ng Tiger Talisman, maaari niyang pamunuan ng Longxiang Guards, dahil sa kanilang dating ugnayan, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay niya rito. Sa isang mabilis na kilos, isiniksik ni Li Tianyuan ang Tiger Talisman sa bibig ni Zhao Zuo. Sinabi niya na dapat nitong gamitin ng maayos ang pagkakataong yon. Nabigla si Zhao Zuo, na natiling nakatulala sandali habang nasa loob pa ng kanyang bibig ang talisman, sa kanyang isipan, tinawag niya ito ng masasamang salita, dahil para sa kanya, ang pamunuan ng hukbo sa labanan ay walang iba kundi ang pag-aalay ng sarili sa kamatayan. Ngunit sa kabila nito, napagtanto niya na tama si Li Tianyuan, wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Sa kanyang isipan, inilarawan niya ang tatlong anino ng mga malalagim na figura na matalim na nakatitig sa kanya, napangisi siya at naisip na, sa kabilang banda, marami pang potensyal na mga kaaway, hindi lang si Tu So, kundi pati na rin si Li Tianyuan. Ngumiti siya ng bahagya at sinabi sa sarili, kung ganoon ang sitwasyon, huwag na nilang isisi sa akin ang mga mangyayari pagkatapos nito. Ilang sandali lang ang lumipas, isang matinding apoy ang sumiklab sa labas ng Chenjing, ang mga nayon sa paligid ay sinunog ng Longxiang Guards. Habang nagliliyab ang mga bahay, maririnig ang pag-iyak ng babae at bata habang pinagmamasdan nilang natutupok ang kanilang tahanan. Sa mga sumunod na araw, walang natirang nayong hindi nilimas ni Zhao Zuo at ng kanyang mga sundalo. Isang matandang lalaki ang lumapit sa isang opisyal, halos umiiyak habang nagmamakaawa, sinabi nito na kung wala kaming pagkain, hindi kami makakaligtas sa taglamig, maawa kayo, kahit kaunti lang. Samantala, napansin ni Zhao Zuo na puro mahihina ang mga tauhan niya, tinatawag pa nilang sarili nila bilang Longxiang Guards, ngunit hindi man lang nila makumpleto ang isang simpleng gawain, napansin niya na kung hindi pa niya iniutos sa Longxiang Guards na sunugin ang mga nayon, walang makapagsasabi kung gaano pa katagal bago nila makolekta ang mga supply ng militar. Tinawag ni Yuan Tianshu si Zhao Zuo at inihayag na nakumpleto na ang pangungulekta ng mga rasyon. Bilang commander ng Longxiang Guards, sinabi ni Tianshu na dapat sana'y hinaharap nila ang mga rebelde, ngunit sa halip, sinalakay nila ang mga nayon para sa rasyon bago pa man magsimula ang labanan. Saglit na nag-alinlangan si Tianshu bago ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Mariing ipinaliwanag niya na ang mga supply na kinukuha nila ay ang inaasahan ng mga mamamayan ng Chenjing upang makaligtas sa taglamig. Aniya, hindi lang nito sinisira ang reputasyon ni Zhao Zuo kundi pinahihina rin nito ang moral ng Longxiang Guards. Tahimik ang mga sundalo, ngunit makikita sa kanilang mga mukha ang pagdududa at kaba. Nagulat si Tianshu nang biglang bumukas ang kurtina ng karwahe ni Zhao Zuo, at tinawag ang kanyang pangalan. Ramdam niya ang kaba at hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ni Zhao Zuo. Malamig na tinanong ni Zhao Zuo si Tianshu kung kinu-question ba nito ang kanyang desisyon, agad namang sumagot si Tianshu na hindi niya ito magagawa bilang isang tapat na tauhan. Mariing tinanong ni Zhao Zuo kung tungkol ba ito sa moral ng hukbo, sinabi niyang wala yung halaga, dahil kahit pa punong-puno ng sigla ang Longxiang Guards, imposible pa rin nilang talunin ang Shenbei Army ni Tu So. Natigilan si Tianshu sa matinding takot, hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin.
Ipinahayag ni Zhao Zuo na yun mismo ang dahilan kung bakit nagplano siya upang mapataas ang kanilang tsansa ng tagumpay. Ipinaliwanag niya na kung iiwasan nila ang pangunahing puwersa ng mga rebelde at gagamit ng scorched earth policy sa paligid ng Chenjing, sinusunog at pinuputol ang kanilang mga linya ng supply, maaari nilang gutuman hanggang mamatay si Tu Su. Sa sandaling yun, patuloy pa ring naglalagablab sa apoy ang mga nayon. Sa kabila ng kanyang takot, naglakas loob si Tianshu na magsalita. Sinabi niyang ang mga taong tinatamaan ng scorched earth policy ay hindi kalaban, kundi mga mamamayan mismo ng Chenjing. Ngunit matigas na iginiit ni Zhao Zuo na dahil sila ay mamamayan ng Chenjing, dapat silang maging handang magsakripisyo para kay Tuye. Aniya, iyon ang kanilang tungkulin at karangalan. Habang bumibiyahe si Zhao Zuo sa kanyang karawahi patungo sa susunod na nayon, lihim niyang pinasalamatan si Li Tianyuan sa pagbibigay sa kanya ng Longxiang Guards. Ngunit sa kanyang isipan, wala siyang balak gamitin ang hukbong ito upang direktang harapin si Tu Su. Sa halip, mag-iimbak siya ng mga supply, iiwas sa mga rebelde, at iiwan ang kaguluhan sa Chenjing upang sila na ang bahala sa sarili nilang kapalaran. Napatawa ng malakas si Zhao Zuo, iniisip kung gaano kalawak ang teritoryo ng Chen Dynasty, tiyak na makakahanap siya ng isang lugar kung saan maaari siyang manirahan. Narinig ng mga Longxiang Guards ang kanyang malulutong na halakhak mula sa labas ng karwahe. Isa sa mga Longxiang Guards ang lumapit kay Tianshu, at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Matigas na sagot ni Tianshu, hawak ni Zhao Zuo ang Tiger Talisman, wala tayong magagawa kundi sundin ang kanyang mga utos. Ngunit idinagdag niya, gawin lang natin ang iniuutos niya, wala nang iba. Ilang sandali pa, biglang naging kakaiba ang katahimikan ng kagubatan, nakakapanindig balahibo. Sa isang napakabilis na galaw, tumatalon si Lord Xiao mula sa isang puno patungo sa isa pa, ngunit bigla siyang huminto. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang nayon na nagliliyab, agad niyang inisip na ito ay kagagawa ng hangal na emperador. Sa matinding galit, hinampas niya ang isang puno, dahilan upang mabiyak ang katawan nito, ngunit agad siyang nagulantang ng makarinig ng kaluskos mula sa mga palumpong. Sinong nandyan? Matigas niyang tanong. Isang Longxiang Guard ang sumagot, sandali lang. Tinanong ng sundalo si Lord Xiao kung isa ba siyang especially iya mula sa Shenbei Army, dagdag pa niya, huwag kang mag-alala, wala akong masamang balak sa iyo, narito ako sa utos ni Tianshu ng Longxiang Guards, hinihintay ka namin. Naguluhan si Lord Xiao sa narinig, hinihintay ako, anong pakay mo, mariin niyang tinanong. Ipinaliwanag ng Longxiang Guard na ayaw nilang maging kaaway ni Prinsipe Tu Su, at bilang patunay, iniwan ni Tianshu ang ilang supply para sa kanila. Nang marinig ito ni Lord Xiao, naisip niya na sinadya ang pagkatalo sa kanilang panig. Ngunit agad ding idinagdag ng Longxiang Guard, sa kasamaang palad, ang mga rasyong iyon ay galing sa mga sinalakay naming nayon. Nang marinig ito, galit na sumagot si Lord Xiao, kagagawan ba ito ng hangal na emperador? Ngunit mabilis na itinanggi ito ng Longxiang Guard, hindi siya. Ibinunyag niya na si Zhao Zuo ang may kagagawa nito, siya ang may hawak ng Tiger Talisman sa ngayon, kaya hindi siya matutulan ni Tianshu. Dagdag pa niya, inagaw ni Zhao Zuo ang mga supply sa paligid ng Chenjing, at ginamit ang Scorched Earth Policy upang gutuman ang Shenbei Army hanggang sa hindi na ito makalaban. Ipinaliwanag din ng sundalo na si Tianshu ay palihim na gumawa ng plano, at iniwan siya roon upang makipag-ugnayan sa Shenbei Army. Sandaling nag-isip si Lord Xiao, pagkatapos, tumango siya, sa wakas, naiintindihan ko na. Nagulat ang Longxiang Guard sa sinabi niya, mabilis na sumipol si Lord Xiao, at maya-maya pa, isang ibon ang lumipad papalapit sa kanya. Hindi ko pa maikukumpirma ang sinabi mo, sagot niya, pero ipapaalam ko ito kay Tu Su, siya na ang magpapasya. Nag-alinlangan ang Longxiang Guard, hindi ka ba babalik upang personal na iulat ito? Ngunit sagot ni Lord Xiao, may iba pa akong misyon. Bago siya umalis, idinagdag niya, na siguro, magkikita pa tayo ulit. Samantala, sa Chenjing City, nagsimula ng itaas ang mga pulang bandila sa labas ng mga pader ng palasyo. May mga tenta ang itinayo sa paligid, isang kampo ng mga sundalo, abala ang lahat sa paghahanda. Pinagmamasdan ito ni Tuye, at napangiti siya. Mabuti, aniya, mukhang hawak ko na ang lahat. Sa kanyang inisip niyang ang matandang aso na si Zhao Zuo ay dinala ang buong Longxiang Guards,
at wala nang natirang mahigit sa 1,000 sundalong kayang lumaban sa lungsod. Bumulong siya sa sarili, aking mahal na kapatid, hindi mo pa ba ako tatapusin? Ngunit biglang napaisip si Tuye, hindi ba sinasabi nilang may 100,000 sundalo si Tuso? Tanong niya sa sarili. Tinitigan niya ang hukbo sa labas ng pader, marami sila, ngunit hindi ito aabot sa 100,000. Biglang napaisip si Tuye, kung hinati ba ng kanyang kapatid ang puwersa niya para lamang sa isang walang kwentang tao tulad niya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bigla niyang makita si Tuso. Mag-isang lumakad si Tuso, sakay ng kanyang kabayo, papalapit sa kampo. Nagtaka si Tuye kung bakit hindi umaatake si Tuso, kung bakit siya lumalapit ng ganoon, at kung hindi ba siya natatakot. Ngunit lalo siyang natakot nang makita niyang nakatutok na ang pana ng mamamana sa tabi niya kay Tuye. Agad niyang sinabi na tumigil ito, at tinanong kung sino ang nag-utos na paputukan si Tuso, kasabay ng mahigpit na utos na ibaba ang palaso. Naisip ni Tuye, kung mapapatay ng mamamana si Tuso gamit ang isang palaso, sino pa ang sasakop sa Chen Dynasty? Ngunit sa kabilang banda, ngumiti lang si Tuso, tinawag niya si Tuye, at tinanong kung tuluyan na nga ba itong naging hangal na emperador. Kagaya ng gusto niya noon, nagulat si Tuye nang marinig niya itong magsalita. Ipinahayag ni Tuso na katulad ng dati, si Tuye ay nalululong pa rin sa kasiyahan, matigas ang ulo, ayaw magbago, at hinahamak ang mga batas. Alam ni Tuye na siya ang tinutukoy ni Tuso, ngunit nagimbal siya nang ipahayag ni Tuso na todo-todo ang ginagawa nito upang gampanan ang papel ng isang hangal na emperador. Idinagdag ni Tuso na sa kabila ng lahat, itinatago ni Tuye ang kanyang kabutihan. Sa sandaling yun, umiihip ang hangin, at iwinawagayway ang watawat sa ere, paglaon, humupa ang hangin, at bumagsak ang watawat sa poste nito. Hindi nakaimik si Tuye, gulat na gulat sa sinabi ni Tuso, nang marinig niya ang tungkol sa kabutihan, nagtanong siya sa kanyang sarili kung sino ang tinutukoy ni Tuso, iniisip niya kung siya nga ba yun. Doon niya naisip kung ano talaga ang pakay ni Tuso, dumating ito ng mag-isa, lumapit ng malapit, at tila pinupuri siya, tiyak na nais lamang siyang kumbinsihin upang sumuko, hinuhulaan niya na hindi gustong magdusa ni Tuso ang hukbo ng Shenbei, kaya dumating ito upang makipag-usap at kumbinsihin siyang sumuko upang makuha ang lungsod ng walang labanan. Ngunit napangisi si Tuye sa sarili niyang isip, alam niyang hindi matatapos ang Jingnan Rebellion ng walang matinding labanan. Kaya tinanong niya si Tuso kung may lakas loob itong tawagin ang sarili niyang isang Diyos ng digmaan, gayong inuumpisahan nito ang labanan sa pamamagitan ng formal na usapan sa unahan ng mga hukbo. Bumaba si Tuso sa kanyang kabayo, at nanatiling tahimik saglit, umiling siya at paulit-ulit na tinawag si Tuye bilang kanyang emperador. Muli, nagulat si Tuye, sinabi ni Tuso na matalim pa rin ang dila ni Tuye, kasabay nito, binanggit niya na nabanggit na ni Tuye ang isang seremonya, kaya tiyak na darating na ang tunay na palabas. Laking gulat ni Tuye nang marinig niyang inutusan ni Tuso ang kanyang hukbo, nagsimula siyang manginig nang marinig ang sigaw ni Tuso, lahat ay bumangon. Nagsimulang magbigay galang ang mga Shenbei Army, paulit-ulit nilang sinisigaw, parusahan si Zhao Zuo, linisin ng korte, habang patuloy ang kanilang sigaw, itinaas ni Tuso ang kanyang espada, at sinundan ito ng kanyang mga tauhan. Napatingin si Tuye kay Tuso nang makita niya itong commandant sa kanya. Biglang lumitaw ang isang notification sa sistema ni Tuye, ang dating Crown Prince na si Tuso ay nagpapasakop sa iyo. Ang Jingnan Rebellion ay pumapasok sa ikalawang yugto, ang pagsuko ng trono sa isang karapat-dapat na tagapagmana. Sa tunay na kasaysayan ng mundo ni Tuye, si Prinsipe Li Chengqi ng Tang Ruizong, ay sumuko kay Li Longji, na nagpapanatili ng isang matibay na samahan ng kapatiran, isang kilalang kwento sa kasaysayan. Dahil dito, ang national power point ni Tuye ay tumaas ng 5,000 puntos, at ang kasalukuyang balanse ng kanyang national power point ay umabot sa 5,900. Habang patuloy ang sigawan, naramdaman ni Tuye na parang lumulutang ang kanyang kaluluwa sa labas ng kanyang katawan. Biglang humingi ng tawad si Zhao Zuo kay Tuye at idineklarang hindi na niya matutulungan si Tuye sa pagsira sa kanilang bansa. Mamamatay na ako, wika ni Zhao Zuo. Pagkatapos nito, nasa iyo na ang lahat, Tuye. Napahandusay si Tuye sa lupa. Tumingala siya kay Tuso at tinanong, tinawag mo akong emperador, tinatanggap mo na ba talaga ang paghahari ko? Tumango si Tuso,
Siyempre, sagot niya, nandito ako sa kabisera para batiin ka sa iyong pag-akyat sa trono. Yun naman ang napagkasunduan natin 10 taon na ang nakalipas, hindi ba? Idinagdag pa niya na ang pagiging emperador ay wala sa kanyang kagustuhan. Ang tunay niyang nais ay makidigma sa mga larangan ng digmaan, hindi ang manatili sa palasyo bilang isang pinuno. Para sa kanya, ang pagiging emperador ay parang isang buhay na bangkay. Napangiti si Tuso at bumulong, sa wakas, natupad mo na ang pangako mo noon. Tuye, malaya na ako sa mga tanikala ng trono. Nanlaki ang mata ni Tuye at nanginginig ang kanyang boses. Hindi ako, sigaw niya. Huwag mo akong pagbintangan, Tuso. Ngunit itinabi muna niya ang usapin at itinanong kay Tuso, talaga bang papatayin mo si Zhao Zuo? Muling ngumiti si Tuso, pagkatapos ay dumura sa lupa at humalakhak. Oo naman, sagot niya, peke ang kautusan ni Zhao Zuo. Sinubukan niya akong ipapatay, ninakaw niya ang Tiger Talisman at pinagtaksilan ng imperyo, kaya inutusan ko na si Wang Zan na pangunahan ang 80,000 sundalo ng Hilagang Hukbo upang salakayin si Zhao Zuo. Kapag dumating ang tamang panahon, patuloy niya, ihahandog ko ang ulo ni Zhao Zuo bilang regalo sa iyong koronasyon. Habang nagtatalumpati si Tuso, biglang napansin niyang wala na sa itaas ng pader si Tuye. Teka, saan siya nagpunta? Bulalas ni Tuso, napatingin siya sa malayo, at nakita niyang si Tuye ay nakasakay na sa kanyang kabayo, patakbong lumalayo. Habang bumibilis ang kanyang takbo, napaisip si Tuye, kung magmamadali ako, makakarating ako sa unahan, walang sino man ang maaaring pumatay kay Zhao Zuo kundi ako. Sa huli, sumigaw si Tuye, ang buhay ni Zhao Zuo ay akin.